Ang industriya ng sining at telebisyon sa Pilipinas ay nakasaksi sa pagsikat ng maraming kabataang artista na nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng mga manonood. At isa na rito ang tanyag na teenager noong dekada 90 na si Stefano Umberto Terreno Mori. Kilala sa kanyang angking kakisigan at talento, siya isang dating aktor at musikero na may dugong Pilipino at Italyano. Ipinanganak siya noong 16 ng Enero 1985 sa lungsod ng Maynila. Mula sa pagsasama ng kanyang mga magulang na sina Mauro Mori at Marie Lourdes Mori. Ang kanyang pamilya ay nagmula sa Italia, ngunit pinili nilang manirahan at palaguin ang kanilang buhay sa Pilipinas, kung saan unti-unting nakilala ang kanyang pangalan sa larangan ng sining. Sa kanyang kabataan, ipinakita niya ang interes sa pag-arte at musika na nagbunsod upang pasukin niyang makulay ngunit mapanghamong mundo ng lokal na showbiz sa magang edad. Dahil sa kanyang kakaibang itsura at natural na karisma bilang isang mestizo, mabilis siyang napansin ng mga taga-disenyo ng talento at mga direktor na naging susi sa pagbubukas ng maraming pinto ng pagkakataon sa telebisyon at pelikula sa bansa. Nagsimula ang profesional na karera ni Stefano Mori sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng tanyag na talent management arm ng ABS-CBN, ang Star Magic, na kilala noon bilang Talent Center. Noong taong 1996, formal siyang pumasok sa kamalayan ng publiko nang mapabilang siya sa sikat na pambatang palabas na Ang TV, kung saan ipinamalas niya ang kanyang kakayahan sa pagpapasaya at pag-arte. Sa parehong taon, lumabas din siya sa mga pelikulang tulad ng Ang TV movie, The Darna Adventure at Madonna and Child na nagpapatunay sa kanyang potensyal bilang isang mahusay na batang aktor. Gayunpaman, ang kanyang pinakamalaking tagumpay sa telebisyon ay naganap noong taong 1999 nang gampanan niya ang karakter na Borge sa sikat na youth-oriented drama series na Gimmick. Ang seryeng ito ay naging isang malaking kultural na phenomenon sa bansa at ang tambayan ng kanyang karakter kasama si Camille Prats ay minahal ng husto ng mga kabataan na nagangat sa kanila bilang isa sa mga pangunahing teenager na idolo ng kanyang henerasyon. Bukod sa kanyang matagumpay na karera sa pag-arte, pinalawak din ni Stefano Mori ang kanyang talento sa larangan ng musika sa pamamagitan ng pagbuo ng isang sikat na boy band trio. Noong taong 1999, binuo ng Star Magic ang grupong JCS na binubuo ni John Prats, Carlo Aquino at Stefano Mori mismo. Sa pangkat na ito, siyang humawak ng posisyon bilang rhythm guitarist at isa sa mga pangunahing bokalista. Ang JCS ay unang ipinakilala bilang isang grupo ng mananayaw sa Sunday variety show na ASAP bago sila formal na naglabas ng kanilang sariling album noong taong 2000. Ang kanilang mga awiting tulad ng Gimmick theme song at I Think I'm in Love ay naging malalaking hit sa mga radyo na nagpadagdag sa kasikatan ng tatlong kabataan. Ang kombinasyon ng kanyang talento sa pagtugtog ng gitara at ang kanyang boses na nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isang multi-talented na artista na hinanga ng milyon-milyong Pilipino. Sa kabila ng kanyang malawak na kasikatan at magandang takbo ng karera, biglang nagdesisyon si Stefano Mori na lisanin ang mundo ng telebisyon at pelikula noong taong 2002. Ang kanyang pinakahuling opisyal na proyekto sa Pilipinas ay ang pelikulang I Think I'm in Love noong taong 2002, kung saan nakasama niya ang kanyang mga kasamahan sa industriya. Ang kanyang biglang pagkawala sa sirkulasyon ng showbiz ay nag-iwan ng maraming katanungan sa kanyang mga tagahanga at sa mga mamamahayag. Ayon sa mga ulat at pahayag mula sa mga malalapit na tao sa industriya, kabilang ang kolumnistang si OG Diaz na ang pangunahing dahilan ng kanyang pag-alis ay ang kanyang personal na desisyon na mag-focus sa kanyang pag-aaral at pribadong buhay. Naisipan ng kanyang pamilya na mas makakabuti para sa kanyang kinabukasan na makapagtapos ng formal na edukasyon, malayo sa magulong sistema at puyata na kalakip ng pagiging isang sikat na artista sa bansa. Ang biglang pag-alis na ito ay nagbunga ng iba't ibang haka-haka sa mga mamamayan, kabilang ang mga maling balita na siya'y nalulong sa ipinagbabawal na gamot o may mga taong pinagtataguan. Ang mga chismis na ito ay maring pinabulaanan ng mga lehitimong ulat at ng mga taong nakakilala sa kanya sa tunay na buhay. Walang anumang opisyal na record o katibayan mula sa mga otoridad o mga credible na agencies ng balita na nag-uugnay sa kanya sa paggamit ng illegal na droga o anumang gawaing kriminal. Ang katotohanan sa likod ng kanyang pagiging pribado ay nagugat sa kanyang simpleng pagnanais na mamuhay ng normal, malayo sa patuloy na pagsubaybay ng media at ng publiko. Ang pagpili sa isang tahimik na buhay hindi nangangahulugan na mayroon siyang itinatagong krimen, kundi ito ay isang personal na karapatan na kanyang pinili upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya mula sa ingay ng lipunan. Isang malaking usapin din sa mga online forum ang tungkol sa kanyang mga ari-arian at negosyo sa Pilipinas, partikular ang mga usap-usapan na may-ari siya ng isang resort sa Puerto Galera. Batay sa pagsasaliksik sa mga lehitimong dokumento at mga lokal na talaan ng turismo, mayroong isang sikat na establishmento na tinatawag na Casa Mia Resort na matatagpuan sa Barangay Aninuan, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Ang pangalang Casa Mia ay isang salitang Italyano na nangangahulugang ang aking tahanan.
na madalas iugnay ng publiko sa kanyang pamilyang may lahing Italyano. Bagamat madalas na nababanggit ng mga taghanga na ang kanyang pamilya na nagmamay-ari ng nasabing resort at ng katabing restaurante Italyano, pinanatili nila ang mababang profile at hindi ito ginamit bilang paraan upang muling umakit ng atensyon mula sa media. Sa pagunlad ng teknolohiya at pagsikat ng iba't ibang platapormang tulad ng Facebook, Instagram at TikTok, marami ang nagtataka kung bakit hindi aktibo o hindi nag-a-update si Stefano Mori sa kanyang mga social media account. Ang pangunahing dahilan sa likod nito ay ang kanyang tahasang pagpili na wag nang ibalik ang kanyang katayuan bilang isang pampublikong figura. Para sa kanya, ang social media ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng kanyang pribadong katahimikan dahil sa posibleng pagdagsa ng mga komento, pagsusulit panghihimasok ng mga estranghero sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kanyang asawa na si Camille Dayot Mori paminsan-minsan ding nagpapakita ng respeto sa desisyong ito sa pamamagitan ng hindi paglalagay ng mga sensitibong detalye ng kanilang buhay sa publiko. Ang pagiging pribado ay naging isang kalasag para sa kanila upang mapanatili ang isang malusog at tahimik na pagsasama malayo sa mapanghusgang mata ng mga netizens. Noong taong 2011, kumalat ang mga maling balita sa internet na pumanaw na ang dating aktor na nagdulot ng labis na pagkabahala sa kanyang mga tapat na tagahanga. Upang linawin ang issue, ang host at manager na si OG Diaz ay naglabas ng paglilinaw sa kanyang column kung saan kinumpirma niya na si Stefano Mori ay buhay pa, ligtas at malusog. Sa pamamagitan ng isang mensahe, ipinaalam ng dating aktor na siya ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa Pilipinas at formal na nagtapos noong Oktubre 2011. Ang paglilinaw na ito ang nagtapos sa mga maling hinala at nagbigay ng kapanatagan sa publiko na ang kanilang hinahangaan ay maayos na nagtatayo ng kanyang sariling karera sa labas ng telebisyon. Ang pinakahuling lehitimong balita at update ukol sa kanyang lokasyon at pinagkakaabalahan ay nagpapakita na siya ay ganap ng settled sa kanyang buhay bilang isang profesional at pamilyadong tao. Ayon sa mga kumpirmadong ulat mula sa kanyang mga malalapit na kaibigan at mga kamag-anak, si Stefano Mori kasalukuyang naninirahan sa ibang bansa, partikular sa Europa, kung saan pinalalago niya ang kanyang mga personal na negosyo at karera sa tulong ng kanyang pamilya. Siya ay abala sa pamamahala ng kanilang mga pamumuhunan at patuloy na nagtatrabaho sa isang pribadong sektor na walang kinalaman sa sining ng pagganap. Ang kanyang pang-araw-araw na oras ay nakalaan sa kanyang asawa sa pagpapatakbo ng kanilang mga ari-arian at sa pag-aalaga sa kanyang mga mahal sa buhay, na siya ang pinakamahalagang focus ng kanyang kasalukuyang yugto ng buhay. Ang pagpili na iwanan ng isang marangya at sikat na karera sa murang edad ay isang desisyon na hindi madali para sa karamihan. Ngunit para kay Stefano Mori, ito ang pinakamainam na hakbang upang makamit niya ang tunay na kapayapaan ng isip. Ipinapakita ng kanyang kwento na ang tunay na tagumpay hindi lamang masusukat sa dami ng palakpak, parang aluningning ng mga ilaw sa entablado, kundi sa kakayahang mamuhay ng may direksyon, integridad at katahimikan. Ang kanyang legasiya bilang bahagi ng gimmick at ng grupong JCS ay mananatiling isang magandang bahagi ng kasaysayan ng kulturang pop ng Pilipinas. Ang mga tagahanga ng dekada 90 ay patuloy na aalalahanin ng kanyang ampag sa sining habang nirerespeto ang kanyang kasalukuyang katahimikan. Mula sa kanyang pagsisimula noong taong 1996 hanggang sa kanyang paglisan noong taong 2002, ang kanyang karera ay naging makulay, maayos at walang bahid ng malalaking skandalo. Ang kanyang kasalukuyang buhay sa Europa, ang kanyang tagumpay sa pag-aaral noong taong 2011 at ang kanyang maayos na mga pamumuhunan tulad ng mga ari-arian sa Puerto Galera ay patunay na may mas malawak na mundo sa labas na industriya ng showbiz. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang pribadong buhay, napatunayan niya na ang pinakamahalagang papel na maaaring gampanan ng isang tao ay ang maging pinuno ng kanyang sariling kapalaran at tagapangalaga ng kanyang sariling pamilya.